Since tayo ay patuloy na nagse-celebrate ng ating Resurrection Sunday, Sunday is a Resurrection Sunday na kung saan ang ating Panginoon, hindi lang siya nagpakahirap, hindi lang siya nabugbog, inararo ang kanyang likod, binunot yung kanyang balbas, pinagsusuntok siya kaya hindi na halos siya makilala. Lumobo ang mukha niya dahil sa kasalanan ko, dahil sa pag-ibig niya sa inyo at pag-ibig niya sa bawat isa. Kaya niya po ginawa yan. Pero hindi lang po siya namatay, naniniwala tayo. Katulad ng sinabi ng Biblia, huwag lang tayong maniwala na siya'y namatay, siya'y nabuhay na muli. Dahil ang kamatayan hindi siya pwedeng i-contain. Kailangan mabuhay siya muli. Dahil siya'y Diyos, siyang makapangyarihan Diyos. Amen? Kaya sineselebrate natin yung Resurrection Sunday ngayon. Ngayon, isa sa greatest commandment ni Jesus Christ, isa sa greatest commandment niya, nung siya'y pumunta sa langit, umupo sa kanang kamay ng Ama, ito po, yung uling tagubilin niya sa Luke 24:49. Pwede pakita natin? Luke 24:49. Yan. Yan ang greatest commandment ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Yan ang tagubilin niya sa kanyang mga tagasunod at yan din ang tagubilin niya sa atin. Anong sinabi niya? Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. So siyang magsusugo, siyang magbibigay. Yung pangako ng Ama. Ano ba yung pangako ng Ama? Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem. Para ngayon, huwag kayong aalis muna dito sa lugar na ito. Hanggat hindi kayo nasasangkapan ng kapangyarihan mula sa Diyos. Okay? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo nasasangkapan o napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Yan po ang tagubili niya. 500 ang inutusan niya. 120 lang. Yung 380, nagpunta sila sa kanilang trabaho, umuwi sila sa kanilang pamilya, hindi nila sinunod yung utos. Kaya anong nangyari? Na-miss nila yung opportunity. Amen? Ang unang nabaptize ng Holy Spirit, yung 120 na sumunod sa Diyos. Iba po pagka sumusunod tayo, may kasamang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Lahat ng utos ng Diyos, lahat ng promise ng Diyos, pangako ng Diyos, may kasamang utos. At pagka sinunod natin yon, mapapasahamit natin yung pangako niya. Ang gusto ko pong i-share ngayon sa inyo ay magkaroon tayo o mapuspos tayo, mabautismo, unang-una mabautismo tayo, yung hindi pa nababaptize sa Holy Spirit, at yung iba na nabautismo na, mapuspos continuously ng banal na Espiritu. Itong sinasabi niya dito, ang ibig niya sabihin dito, mapuspos kayo, wag muna kayong umalis hanggat hindi kayo nabautismo ng banal na Espiritu. Ngayon, basahin naman natin yung nagsasabi na palagi tayong mapuspos, mapuno ng banal na Espiritu. Isa lang ang baptism. Pero yung pagka nabaptize ka, minsan lang. Pero ang pagpupuspos, araw-araw. Yung kaligtasan, pagka tinanggap natin ng Panginoon, sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, yung ating spirito na patay, binuhay po niya. Amen? Na dati patay tayo, meron ngayon buhay tayo. Dahil sa Panginoon. Dati patay ang ating spirito, hindi natin maunawaan ng Diyos. Ngayon, buhay ang ating spirito. Naging conscious tayo sa Diyos, nakonsensya tayo, nakukonbikta tayo ng Holy Spirit. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi yung mabaptize sa water, kundi mabaptize tayo sa Holy Spirit. Kung hindi ka pa nabaptize. Karamihan na nanggaling sa EGR, tinuturo ito, mabaptize ng Holy Spirit. Kasi isa ito sa katuruan na napakalaga, napaka-importante. Kasi ito nagbibigay sa atin ng lakas, ng kapangyarihan para malabanan natin yung mga tukso sa buhay. Para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok sa buhay. Amen? Kaya sabi sa Biblia, be filled, sabi natin, be filled with the Holy Spirit continuously. Tuloy-tuloy po yun. Araw-araw, pwede kang mapuspos ng banal na Espiritu. Minsan ka mabaptize, pero pagkatapos nun, mapuspos ka na ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit, sabi ng 5:18. Ngayon, basahin natin yung pinaka-buong konteksto nito. Pwedeng basahin natin yung buong konteksto. Ephesians. Okay, yung English muna. 1, 2, 3. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit, speaking to yourself in psalms
and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sinabi po dyan, huwag kang malasing sa alak kasi nakakasira yan ng buhay, ng relasyon sa pamilya. Nakakasira rin ng bulsa yan. Kundi malasing ka saan? Sa banal na spirito. Mapuspos ka ng banal na spirito continuously. At ikay magsalita ng mga hymns, umawit ka, mag-worship ka sa Panginoon, at magpasalamat ka palagi sa Kanya. Yan po sinabi sa Tagalog, di ba? Huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niya ng iyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo sa inyong pag-uusap. So, tingnan, pagka nag-uusap kayo, hindi ko ano pinag-uusapan natin. Tayo ay nag-uusap ng mga salmo, mga psalms, di ba? Pinag-uusapan natin, pinupuri natin ang Panginoon, at awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Sabihin natin, praise the Lord. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Pagka ginawa natin ang kanyang salita, magkakaroon tayo ng lakas. Unang-una po, pagka po, kung hindi po tayo magiging productive, kung hindi tayo mabautismo ng banal na spirito. Because baptism and infilling is for empowerment. Hindi magiging productive ang buhay natin. Hindi magiging fruitful ang buhay natin kung hindi po tayo mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Katulad po ng mga disciple, tingnan niyo po, sila Peter. Si Peter ay, nung hindi pa siya nabautismo ng banal na spirito, doon sa Acts 2, hindi pa siya napuspos ng banal na spirito, naligtas na siya. Disciple nga siya ni Jesus Christ, tagasunod nga po siya ni Jesus Christ. Pero makita po ninyo, siya na po ang isa sa pinakamalapit na disipulo ni Jesus. Kasi si Jesus Christ may 500 disciple, merong 120, yung kanina, merong 72, meron ding 12, di po ba? Meron din pa siyang 3. Sino sa 3? Si Peter, James, and John, kasama si Pedro. Siya meron din siyang 1, si John, the beloved. Pero si Peter, malapit na siya kay Jesus. Palagi niyang kasama si Jesus. And yet, nakulangan siya ng kapangyarihan. Natukso siya. Pinagkailan niya si Jesus ng hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses. Kaya nakaka-identify si Peter sa inyo. Tayo, di ba, sa Biblia, na hindi sila perfectong tao. Nagkukulang pa rin sila, nagkakamali. Pero nung masangkapan siya ng kapangyarihan ng Diyos, sa Acts chapter 2, anong nangyari? Nangaral siya ng merong katapangan, sinangkapan siya ng kapangyarihan ng Panginoon, at 3,000 ang nasave sa isang pangangaral. Tingnan po ninyong nagagawa kapag ka po kayo, ordinaryo lang kayong tao, nagda-doubt yung tao, siya ay merong unbelief, siya ay merong takot sa tao, pero nung nasangkapan siya ng kapangyarihan mula sa langit, anong nangyari? Lumakas ang kanyang loob. Hindi lang lumakas ang kanyang loob, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Yung hindi niya magawa dati, ay nagagawa niya. Yung mga milagro nagagawa niya. Nag-preach siya sa Acts 2 after ng baptism ng Holy Spirit. At 3,000 ang nasave. Hello? Ganyan pong gagawin. Takot ka sa tao, takot ka, nag-aalilangan ka, pero pagka nasangkapan ka ng kapangyarihan, nag-iiba ka. Tumatapang ka at magkakaroon ka ng bunga. Magiging productive ka. Magiging fruitful ka. Mabunga ka. Kung naniniwala ka. Kung maniniwala ka. Si Thomas, makita natin si Thomas. Hindi siya naniwala nung si Jesus ay nabuhay na muli. Hanggat hindi ko makita, siya ilagay ang aking kamay sa tagiliran niya. Hindi ako maniniwala. Nagpakita sa ang Panginoong Yesus sa kanya. So sila'y nagda-doubt. Sila'y may mga fear. Tingnan po natin, nung nasa, merong storm na bagyo. Tapos sila'y nangatakot, si Jesus ay natutulog. Tapos nirebuke ni Jesus ang storm, kumalma. Ganun ang Diyos natin, makapangyarihan siya na Diyos. Amen? Ngayon sila ay talagang nirebuke, sinermonan ni Jesus. Punong-puno kayo ng unbelief. Hindi hanggang ngayon, kasama ko kayo, tagal nyo na akong kasama, pero hindi pa rin kayo naniniwala.
So, ang mga disciple ni Jesus Christ, yung mga pinili niya, ay hindi sila marami rin pag-aalinlangan. Marami silang takot. Marami silang mga agam-agam. Marami sila pong mga negatibong kaisipan. Amen? Pero, sabi ni Jesus, huwag muna kayong umalis. Iiwan ko kayo, pupunta ako sa Ama. Kung ganito pa rin kayo, paano nyo masisira yung iba? Paano lalago ang kaharian ng Diyos? Kaya, yung 120, naghintay sila, napuspos sila, nabautismo sila, at patuloy silang napuspos, at magmula nun, naging productive sila. Naging fruitful sila. Sino pong gusto maging fruitful? Taas ang kamay. Who wants to be fruitful? Who wants to be productive? Sino sa inyo na yung iba masishare nyong gospel sa iba? Yung iba masishare nyong testimony nyo? Madadala nyo sila sa Panginoon, madi-disciple pa sila. At later on, sila pala yung magiging pastor. Sila pala yung magiging evangelist. Amen? Sila pala yung magiging worship leader. Palakpakan natin ang gusto maging productive. Dahil ang Diyos, ang gusto niya, maging productive tayo. Amen? So, ganun po ang sitwasyon ng mga disciple. Pero nung sila'y masangkapan ng kapangyarihan, nagkaroon sila ng courage, nagkaroon sila ng boldness, nagkaroon sila ng confidence, nagkaroon sila ng prutas. Hindi nila mapagaling yung sambata, kaya dinala kay Jesus. Pero nung sila'y napuspos ng banal na Espiritu, yung isang tao, namamalimos. Palagi nilang nakikita, si Peter and John, nakikita nila palagi yung namamalimos, dinadaanan nila sa templo, hanggang minsang araw ay nangusap sa kanila ang Panginoon. Sabi nila, silver and gold I have none. But what I have is Jesus, the power of Jesus that I received from Jesus. Amen? In the name of Jesus, be healed at gumaling yung tao. At dahil sa kanyang kagalingan, marami ang naligtas. Ganun po, pagka nasangkapan ka ng kapangyarihan, ordinaryo ka lang tao. Kumakain ka pa rin ng tuyo. Nagkakamay ka pa rin, pero meron kang kapangyarihan at hindi nanggagaling sa'yo, kundi nanggagaling sa Diyos. At ikay nagiging daluyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Bagamat mahihiyain ka, tahimik ka, pero pagka nagsalita ka, binuksan mo na yung bibig, yung ibang tao nagugulat. Anong kapangyarihan na meron ka? Amen? Pwede pong mangyari. Kaya po namin ito tinuturo para masangkapan kayo ng kapangyarihan. Kasi pagka meron po kayong kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, madali nyo po mapagtagumpayan yung tukso. Kasi marami pong tukso eh. Kahit sabi mo, tukso, layuan mo ko, lalapit sa iyo ang tukso. Kapag ka ikaw hindi puspos ng banal na Espiritu, hindi ka puspos ng kapangyarihan ng Diyos, lalapit sa iyo ang tukso. At kagad-agad kang bibigay sa tukso. At sabihin mo, marupok lang ako. Napakarupok ko. Madali akong bumigay. Mapagbigay ako. Pero dahil mahina ka eh. Pero pagka puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos, ilang man tukso ang pumunta dyan, walang magagawa ang tukso. Ang tukso ang lalayo sa iyo, ang demonyo ang lalayo sa iyo. Bakit? Kasi kilala ka niya. Palagi kang nananalangin, nandun ka, nagpapasangkap ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So magmumultiply ka, po yung susi ng multiplication. Ordinaryo ka lang tao, sinishare mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Tapos yung iba ay naapektuhan sila, na-influensya sila dahil doon. Pagka tayo hindi puspos ng banal na Espiritu, mahirap kalabanin ang kasalanan. Hello? Mahirap pong kalabanin ang kasalanan. Para po ma-illustrate ito, magbigyan kayo ng illustration, kinausap ko ng ating kapatid na si Brother Rani para tulungan niya ako paano ito illustrate. Kaya may dala-dala siyang mga, hindi po siya homeless ha, dala-dala niya po yung mga tutulungan niya ako. Brother Rani, palakpakan natin ating kapatid si Brother Rani. Nais ko palang i-appreciate ang ating security team. Amen? Secure kayo dito. Amen? Dahil meron nagbabantay doon. Hindi sila nakakapakinig ng worship service para bantayan ang ating building at walang makapasok dito. Para hindi tayo maging marawi. Baka may marawi dito na Amen? Yun po role ng security. Okay? Nais ko yung palakpakan natin ng Panginoon. Pagka nakita natin yung ating security team doon, ay kamayan natin sila. Salamat kapatid, secure na secure kami. Kampanting kami. Hindi kami kinakabahan. Di po ba? Kasi sa Vienna po, kahit, Brother Rani, bitawan mo muna, baka magtagal ka dyan. Kasi sa Vienna po, winarningan po lahat ng churches sa Vienna. Itong mga nakaraang weeks nang bago ako pumunta rito. Na merong security alert na bawat churches ay pupuntahan ng terrorism at mag-iwan sila ng bag.
Kaya lahat ng churches sa buong Vienna naging alerto. Kaya maraming salamat dahil doon nagkaroon tayo ng security ministry. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon na nagpapagamit doon. Praise the Lord. Para ma-illustrate ito, ay nais kong illustrate sa inyo. Iba po yung salvation, iba po yung baptism. Yung baptism, yung salvation po ay tinanggap natin si Jesus, sinuko natin ang buhay natin, tinanggap natin siya. Si Jesus nanahan siya sa atin. Naging templo tayo ng banal na spirito. Si Jesus nananahan siya sa ating puso, sa ating pumbuhay, sa ating spirito. Binuhay niya ang patay na spirito. Tapos yung ating kaligtasan, hindi basta-basta nawawala yan. Amen? Pero ang utos ng Panginoon, magbabautismo tayo sa tubig. Amen? Ngayon, yung baptism sa Holy Spirit, dalawang klaseng baptism, water baptism, immersion. Ang baptism, ang ibig sabihin ay to immerse, to soak. Para yung drumstick ng manok, sinok mo sa mantika, kaya naluto siya. Ganito rin ang baptism. So sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo nababautismo. Ganito po ang baptism. Hindi lang po puno, filled, amen? Kundi nabaptize. Paano ibabaptize ito? Hindi lang filled ito. Ano? Pero sabi niya, mabautismo kayo, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo nababautismo sa banal na spirito. Anong ibig sabihin ng bautismo? Limbawa, tayo yung baso, tayo yung sisidlan, pinuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi lang tayo puno, kundi nabaptize tayo. Ganito ang baptism. Immerse. Yan. O, tinan mo, hindi ka lang puno, nababad ka. Nakuha niyo po? Ang tawag po niyan, baptism. May water baptism, na kung saan yung water, ini-immerse yung tao. Pero dito, Holy Spirit baptism. Nakuha niyo po? Minsan lang mabaptize ng Holy Spirit. Tapos sabi ng Panginoon, puspos tayo. Ephesians 5:18, yung binasa natin, be continually filled continuously with the Holy Spirit. Kailangan mapuno tayo ng banal na Espiritu. Saan natin ito makukuha? Sa worship time. Sa prayer time natin sa Panginoon. Sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. Sa pagbubulay-bulay, sa pag-a-apply ng salita ng Diyos. Sa pag-ingi sa atin ng Panginoon, Panginoong Yesus, puspusin mo ko ng banal mong Espiritu. Ito po yun. Nandyan po ba kayo? Ngayon, Brother Ronnie, bitawin muna yung isa kasi baka magtatagal ka pa rito. Yung isa, yan. Ngayon, eto tayo, puspos tayo sa isang araw. Dahil nag-worship tayo, nag-devotion tayo, dahil tayo nakinig sa salita ng Diyos, nag-meditate, nag-pray tayo, napuspos tayo ng Panginoong Yesus. Napuspos tayo ng banal na Espiritu. Sinabi natin, Panginoong Yesus, puspusin mo ko itong araw na ito. Okay. Tapos, pinuspos nga tayo sa Panginoon, hindi naman natin ginamit. Hindi naman natin ginamit ang buhay natin. Hindi naman tayo nag-serve sa Panginoon. Hindi naman tayo patuloy na nag-worship noong buong maghapon. Ano nangyari? Nababawasan yung power. Hello? Tapos, sa maghapon, nakita mo yung employer mo, nagme-menopause siya, na-discourage ka sa kanya kasi yung salita niya offending, nasaktan ka, naku, nawala yung na-discourage ka. Tapos, tinatamad ka ngayon. Ang kaaway ay may prayer meeting, sabi niya sa iyong paa, bumigat ang iyong paa. Pagod ka na sa trabaho, lalo ka pang mapagod. Kaya sabi mo, ang sarap umuwi at mahiga na lang. So, nangyari, bimbis na ma-recharge ka, lalong nabawasan. May biglang tumawag sa Pilipinas. Tapos ang daming mga pagsubok. Naku, sinipsip lahat ng energy mo hanggang empty ka na. Itong kondisyon ngayon. Pagka-empty ka, madali yung tukso. Pagka in-inject ng kaaway ang isip mo, ano ka, kawawa ka naman. Ikaw ay walang libangan, maglibang ka naman. Naku, andali. Bakit? Empty. Bakit? Wala kang panlaban. Kasi empty ka. Mahina ka, marupok ka. Hello? Ganun po pagka-empty tayo. Parang baterya, parang ating iPhone, walang charge. No battery ka, hindi ka makatawag. Tinatamad kang mag-worship. Gusto mo na lang makinig ng balita, makinig ng manood ng manood. Lalong nawawala. Hello?
Kaya nahihirapan ka. Tapos nagpatuloy yun, hindi ka nagpapuno, hindi ka nagdevotion, hindi ka nanalangin. Anong nangyari? Nako, tinatamad ka na. May revival meeting, nagpapatotoo yung iba sa ginagawa ng Panginoon. Ikaw, ay, gusto ko na lang sa bahay. Sa bahay na lang ako. Tapos inahanap ka ng kapatid mo. Kapatid, kumusta ka na? Nagde-devotion naman ako Kala mo, sino lang kayo? Defensive ka na. Wala naman tinatanong. Defensive ka na. Kasi bakit? Empty. Mahirap ang empty. Tapos may tukso dyan. Merong umaaliyay-ligid sa yung tukso. Nako, madali kang matukso. Madali kang bumigay sa tukso. Nasa computer ka. Merong biglang nagpop-up. Nako, andyan na yung pornography. Nadangwit ka na ni Diablo. Andyan po ba kayo? Kaya anong pilit sa'yo? Bigla kang nagbago. Anong pilit sa'yo? Hindi ka nila matitinag. Bakit? Empty ka. Empty ka. Pero kinonbikta ka ng Holy Spirit dahil may nagpipray sa'yo. Kinonbikta ka ng Panginoon. Kaya bumalik ka muli sa Panginoon. Panginoong Yesus, nagsisisi ako. Nag-encounter ka muli. Nawala lahat ng mga spirito na yon. Na-deliver ka, na-set free ka, nagpapuno ka, puspos ka na naman. Ganado ka na naman mag-attend ng church. Dati hinahanap ka, pero ngayon, palagi ka sa gawain. Ngayon, alam niyo po, pagkapuno tayo, pagkapuspos tayo ng Panginoon, mahal na mahal natin ang Diyos. Walang mag-uutos sa atin. Kusa tayong pupunta. At nagsiserve tayo sa Panginoon. Amen? At naglilingkod tayo sa Panginoon. At maligaya tayo. Puspos tayo. Kaya pagka puno ka, productive ka. Pero pagka empty ka, hindi ka nagpapapuspos, nagpapapuno, nagiging careless tayo sa panalangin, hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo kumakain ng salita ng Diyos. Pagka Sunday na lang tayo kumakain, alam po ninyo, humihina ito. Bakit? Ang lakas natin galing lang sa Diyos. Ang kapangyarihan natin galing sa Diyos, hindi galing sa ating sarili. Amen? Kaya kailangan palagi tayong magpapuspos. Ngayon, magpapuspos ka, no? Sa iba naman. Halimbawa, sa aming mga manggagawa, nagpapapuspos kami sa Panginoon. Lord, puspusin mo kami itong araw na ito. Ngayon, kami nag-preach, kami nag-share ng gospel, kami pumunta sa misyon, kami ay naglingkod sa Panginoon. Yung power namin, ginagamit namin. Productive yon. Pero, nagmumultiply kasi binibigay namin sa iba. Pero kami, kailangan kaming magpa-recharge. Kasi binibigay namin sa iba. Maganda naman yun, pagka binibigay mo sa iba, nagmumultiply, nagpo-produce. Amen? Tapos, binibigay mo sa iba, lingkod ka ng lingkod, Bible study, prayer meeting, kung nag-lead ng prayer meeting, ikaw ang usher, o anong nangyari? Empty ka pa rin. So, anong nangyari? Magpa-recharge ka. Magpapuspos ka sa Panginoon, ilagay mo sa parang iPhone mo, i-charge mo. Nang sa ganun, mapumuno muli, ma-refresh ka muli. Paano? Worship. Prayer. Stay in the presence of God. Stay in the Word of God. Nandyan po ba kayo? At kung meron nakasakit sa iyo, meron taong nagko-complain, patawarin mo sila. Amen? So, napupuno ka. Napupuno ka na napupuno. Napupuno ka para lalo kang epektibong maglingkod. Amen? Napupuno ka para lalo kang productive maglingkod. Kaya pagka worship service, kasama nyo rin kami nag-worship. Hindi kami nanonood. Hindi kami naghihintay ng aming preaching. Pagka revival service, prayer meeting, nagpe-pray din kami. Kasi bakit? Ito yun na yung chance para ma-recharge kami. Bago pa man, yung preparation namin, pero habang nandun kami, ma-recharge din kami. Kasi kung di tayo ma-recharge, matutuyo din tayo. Kaya yung iba, pagkatapos nilang ginamit sa Panginoon, may temptation. Kung empty ka, hindi ka nagpa-recharge, nagdepende ka lang sa sarili mong lakas, anong mangyari? Madaling matukso. Kaya wag tayong maging kampante. Wag tayong maging overconfident sa sarili natin. Magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon lamang. Ngayon, pagka nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi ka nagpupunta sa Diyos para magdepende ka sa Kanya, magpa-recharge. Nagmamataas tayo, nagmamalaki. May temptation na magmataas tayo, at tayo ay magmalaki. At hindi na tayo ganun magamit ng Diyos. Kaya palagi po ito. Kaya magiging productive tayo pagka po tayo ay
nagpapagamit sa Panginoon. Pero kailangan palagi nagpapapuspos tayo, nagpapapuno tayo. Nakuha niyo po ba? Ngayon, pangalawa, mahirap paglabanan ng kasalanan kapag ka empty ka. Kasi may napagtagumpayan mo nung una, bakit? Na-deliver ka, na-set free ka, napuspos ka. Nagpunta ka sa EGR, di ba? Pero naging kampante ka, ano nangyari? Empty ka, hindi ka na nagpa-recharge. Yung sa retreat, yung sa encounter, simula lang yon, kailangan nagpapatuloy yon. Kung anong ginawa mo sa encounter, doon ay wala kang pakialam. Doon ay sinurrender mo lahat. Doon ay nakafocus ka sa Panginoon. Doon ay talagang wala kang pakialam, hindi ka nahihiya. Pupunta ka sa altar, mag-worship ka, wala kang pakialam. Pero ngayon, iba na ang worship mo. Habang nagwo-worship, maganda ka na, nagpapaganda ka pa. Yung iba nagwo-worship, maganda, wala dito, wala akong nakikita dito. Yung iba nagwo-worship, nagme-makeup. O palaging tinitingnan ng sarili sa salamin. Hindi naman mawawala ang mukha, nandyan pa rin ang mukha, nakadikit pa rin yan, habang kayo nabubuhay. Maganda ka na, pero mas maganda ka inside out. At gwapo ka inside out. Amen? Ito po mga kasalanan, doubt, worries, sa kaisipan, lustful thoughts, compulsive thoughts, negative thoughts. Pagka-empty ka, madaling maging negative. Paggising mo sa umaga, umuulan na naman. Dapat summer ngayon, ba't umuulan? Kung ang init-init naman, sobrang init. Nagkaubusan pa naman ng electric pan, talagang pinagpapawisan ako sa gabi. Di ba, ang daling maging negative? Paggising mo, negative ka agad. Yung kasama mo, puro negative ang tingin mo sa kanila. Pati bangko mo, positive, pero tingin mo, negative. Napaka-nega, negative mo. Bakit? Kasi empty. Pero pagka puno ka, ang palagi mong nakikita, positive. Kaya yung anak nabibless, bakit? Kasi nagkamali na siya, bumagsak na siya sa school, pero positive pa rin ang approach mo sa kanya. Bakit? Kasi puno ka eh. Pagka puno ka ng Diyos, puro ka rin ng positive na bagay. Amen? Yung wala ng pag-asa, may pag-asa pa sa'yo. Dati yung nagkwento sa'yo, alam mo, ganitong sakit ko. Alam mo, ganyan ang sakit din ng kilala ko. Nawala na siya kagad. Pero ngayon, yung may sakit na ganyan, alam mo, may pag-asa. Sa Diyos, bakit? Puno ka ng pananampalataya. Puno ka ng Panginoon. Puno ka ng pag-asa. Anong gusto nyo? Filled o empty? O filled. Anong kailangan? Libre ito, walang bayad. Walang bayad ito. Anong kailangan? Mag-stay ka sa Panginoon, sa Word of God, sa worship, sa prayer, at magpapuspos ka sa Kanya. Kung nabaptize ka na, magpapuspos ka. Kung hindi ka pa nabaptize, magpabaptize ka muna sa Kanya. Libre yan, walang bayad. Hindi sale, hindi 70%, 100% walang bayad. Amen? So, anong nangyari? Pagkapuspos ka, mapagtatagumpayan mo yan. Sorry, Brother Rani. Palakpakan natin si Brother Rani. Yan, 7 deadly sin. Yan po, 7 deadly sin. Ano yun? Lust, gluttony, greed, sloth, yung tamad, yung wrath, yung sumpa, tapos yung envy, pride. Yan po ang 7 deadly sin. Mahirap pong kalabanin yan. Malalakas po yan. Pagka puno ka ng kaligayahan ng Panginoon. Pagka puno ka ng Espiritu, mapupuno ka na din ng kaligayahan. Mapupuno ka rin ng pleasure ng Diyos. Kaya hindi mo na kailangan ng libangan. Kasi nililibang ka na ng Diyos. In-encourage ka na ng Diyos. Di ba? Wala ka naman pera. Wala ka naman trabaho. Single ka pa. Pero dahil ang Diyos, tinanggap mo siya, pinuno ka niya, maligayang maligay. Ikaw na siguro ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Bakit ko nasabi yun? Kasi nangyari sa akin. 1983, nasave ako through television, wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala naman nangyayari maganda sa buhay ko. Single pa ako. Sa tingin ng tao, sa tingin ko, kawawa ako. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, ako na siguro ang pinakamaligayan tao sa buong mundo. Ako na siguro ang pinakamapayapang tao sa buong mundo. Pero kailangan, hindi lang isang beses mangyari yun. Kaya bumalik tayo dun sa ating ginagawa. Amen?
The more na nag-worship ako, the more na nagpipray ako, lalo akong tumitibay, lalo akong lumalakas, lalo akong nagkakaroon ng desire sa Panginoon. Ganun din kayo. Pagka puno kayo sa Panginoon, puspos kayo ng banal na Espiritu, siya ang nagpapaligaya sa inyo. Siya ang nagbibigay sa inyo ng kahulugan ng buhay. Siya ang nagbibigay sa inyo ng kulay ng buhay. Dati black and white lang ang buhay niyo, ngayon nagkaroon ng kulay. May problema nga lang, pero yan ang nagbibigay ng kulay. Pero dahil ikaw ay puno ng Panginoon, puno ka ng Diyos, napuspos ka ng libreng kapangyarihan ng Diyos, malalabanan mo lahat ng kasalanan na ito. Pagka yan ay tutuksuin ka, malakas ka. Bakit? May kapangyarihan ka. Yung tubig, yun ang kapangyarihan mo. May kapangyarihan, may panlaban ka. Amen? Meron kang energy para labanan yung kasalanan. Meron kang energy para palayasin ang lahat ng kasalanan. Kaya anumang temptation mangyayari sa iyo, hindi ito magtatagumpay. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo. Amen? Ang kaligayahan mo sa Panginoon ang siyang kalakasan mo. Hallelujah. Hindi pa tapos, Brother Rani, ha? Ano pa? Mahirap kalabanin yung kasalanan sa emotion kapag ka-empty tayo. Bigyan mo ko ng empty. Pagka-empty tayo ng ganito, mahirap kalabanin yung jealousy. Tingnan mo, dati wala ka naman jealousy, ngayon nagkaroon ka ng jealousy. Yung kapatiran mo, siya ay may magandang trabaho, naiinggit ka sa kanya. Bakit? Kasi empty ka. Madaling matukso, madaling lumakad sa laman kapag ka ganito. Kaya gusto ng Panginoon, mapuspos ka, mapuno ka, bumalik ka sa prayer life mo, bumalik ka sa yung lakas ng worship, bumalik ka sa pagme-meditate ng Word of God, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bumalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nang sa ganun mapuno muli. Pero kung hindi, ang daming mga papasok na madali kang ma-offend. Sa preaching, hindi naman ka namin gustong ma-offend. Kaya lang siyempre, nilid kami ng Panginoon dun sa ano. Bagay na yun, hindi naman namin ikaw pinariringgan. Dahil ang dami nyo naman dito. Kaya gusto ka namin kausapin, gusto ka namin correct, private. Kasi masasabi namin lahat. At matutulungan ka namin. Binigyan naman kami ng authority ng Diyos, lahat ng pastor. Preach and teach, in season and out of season. Rebuke. Mahirap mag-rebuke, pero inutusan kami na mag-rebuke. With love. Mahal namin kayo. Katulad ng nanay at tatay niyo, gusto kayong magtagumpay, ganun din kami. Gusto namin kayong magtagumpay. Gusto namin mapabuti kayo. Amen? Kaya pagka-empty na ganito, mahirap kalabanin yung unforgiveness. Mahirap tayong magpatawad. Nagkakasala, nagkakamali pa rin yung ibang tao. Yung asawa nga natin, nagkakulang pa yan, nagkakamali ka rin sa kanya. Pagka-empty ka, pagka ikaw naman nakagawa ng kasalanan, mahirap maghingi ng tawad. Pero pag kami nagkasala sa iyo, mahirap ka naman magpatawad. Pero pagkapuspos ka, puno ka, dahil iniisip mo, Panginoon, kundi dahil sa iyo, hindi napatawad yung aking kasalanan. Panginoon, yun ang iniisip mo eh. Pinupuri kita, pinapasalamatan, at binabalik-balikan ko yung sa dami kong kasalanan, binayaran mo lahat ng aking mga utang. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Kaya nananalain ka gano'n, napupuno ka, napupuspos ka. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa akin. Naging mabuti ka sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pag-asa ng buhay na walang napupuno ka. Tapos may nagkamali sa iyo, nagkasala sa iyong asawa mo, anak mo, madali mo siyang patawarin. Bakit? Fresh na fresh pa sa iyo ang pag-iisip mo na umingi ng tawad sa Diyos at pinatawad ka ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Madali pong magpatawad. Bakit? Pagka naranasan mo yung kapatawaran ng Diyos, madaling magpatawad sa iba. Hindi mo rin maintindihan ang sarili, ba't ka nagpapatawad? Pero dahil puno ka ng Panginoon, tinutulungan ka niya. Binibigyan ka niya ng lakas para bigyan ka niya ng pangunawa at pagpapatawad. Kaya madali kang magpatawad sa iba. Madali kang mag-say sorry. Kahit lalaki ka, nag-say sorry ka. At hindi mo na, sisikapin mo nang huwag nang gagawin muli. Kahit sa anak mo, nagkulang ka pa, ay nagsisay sorry ka kasi nangako ka, hindi mo sinunod. Tinupad yung pangako mo. Oh, hallelujah. Kaya gusto ng Panginoon, palagi tayong puno ng ganito. Nang sa ganun, malabanan natin yung offense, yung guilt, yung condemnation, yung jealousy, envy, frustration, disappointment. Pagkapuspos ka sa Panginoon, mahirap kang ma-disappoint, ma-frustrate. Amen?
Kahit ano pang gawin ng iba, hindi ka madidisappoint. Kahit anong bang mangyari, hindi ka mapuprostrate. Bakit? Ang Diyos ine-encourage ka. Ang Diyos nililipap ka. Kahit nga mag-isa ka, kahit saan pa pwede, hindi lang ito sa church ha, kahit sa trabaho ka. Kahit na nasa kubeta ka. Kahit na saan ka pa man, sa bus. Tanungin nyo yung mga kapatiran, magpapatotoo sila sa iyo. May kapatiran kanina, nagpapatotoo siya, nandun siya, naglalakad siya sa park. Bigla siyang nagpupuri sa Panginoon, biglang ang Diyos ay binigyan siya ng kapayapaan. Binalik siya muli yung una niyang pagtanggap sa Panginoon, pag-surrender ng buhay. Tapos na-refresh siya, na-encourage siya. Amen? Nagtuturo po ako sa ating itong week na ito. Sabi na, Pastor, in-apply ko yung, napuspos ako ng banal na spirito. Talagang nag-iba yung aking At hanggang ngayon, napupuspos ako. Hanggang ngayon, nagpapapuspos ako. Pagka na-recharge po tayo, puno yung battery natin. Ano man mga kasalanan na yan, mapagtatagumpayan natin. Amen? At tayo nagiging patotoo sa iba. Kaya yung iba nagtataka, bakit ganun ang sinabi sa iyo? Pinagsisigawan ka pa niya. Pero matibay ka pa rin. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakatayo dito at naituturo natin yon. Dahil ang Diyos may biyaya, sapat ang kanyang biyaya sa bawat isa. Ang kailangan mo lang maniwala, ang kailangan mo lang hingin sa Kanya, ang kailangan mo lang manampalataya ka sa Kanya. At gawin mo ito, mangyayari din ito sa iyo. Mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok. Pero pagka inalaw mong kasalanan, tapos hindi ka na nagpipray, nagdidepende ka na sa iyong sarili, tapos, overconfident ka. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Hanggang sa empty ka na. O kaya half full ka lang. Ano mangyayari? Mahirap pong mapagtagumpayan yan. Pagka dumating yan, mahirap sagupain. Okay? Natututo po kayo? Mangyayari po ito sa ating sariling buhay. Ang last po, kapag ka po tayo ay empty o hindi puspos ng banal na spirito, anong mangyayari? Madali pong lumakad sa laman. Ano pong ibig sabihin? Madali pong lumakad sa flesh. Sabi sa Bible, if we walk in the flesh, magkakaroon tayo ng bunga ng flesh. Ano ba yung walk of flesh? Adultery, hatred, idolatry, di ba? Envy, drunkenness, heresies, jealousy, self-ambition. Yun pong work of flesh. May flesh tayo, yung laman natin. Kung pinamumuhay natin yung gusto natin, akong masusunod, ako magkokontrol ng buhay ko, yun ang flesh. Kaya gusto ng Panginoon, makontrol tayo sa Galatians 5:16, makontrol. Ang mamuno sa atin ng banal na spirito, ang ibig sabihin doon, makontrol tayo ng banal na spirito, tayo mapuspos ng banal na spirito, mapuno tayo ng spirito ng Diyos. Nang sa ganon, malabanan natin lahat ng gawa ng laman. Halimbawa, puno ka, may dumating na pagsubok sa iyo, puno ka. Naku, mapagtatagumpayan mo yung pagsubok na yun. Nagkasama-sama yung pagsubok, empty ka. Ganito kataas ang pagsubok mo, empty ka. No match ka sa Kanya. Pastor, wala pa naman pagsubok. Ito maganda. Kahit wala pang pagsubok, pero pinupuspos mo, pinupuno mo palagi, nagpapapuno ka palagi sa Diyos sa pagitan ng worship, meditation ng Word of God, application ng Word of God, magpapuspos ka ng kapangyarihan ng Panginoon sa pagitan ng prayer. Anong mangyayari? Dumating man ang 2-3 problema sabay-sabay, mapagtatagumpayan mo. Meron tayong kapatiran, Sister Wenny. Sister Wenny po ay napuspos siya at nakuha niya ito. Palagi siyang puspos ng banal na spirito. Minsan pumunta siya sa doktor at na-diagnose siya na may cancer. Napakahirap po nung ganun. Hindi parang sinaklubang ka ng langit yung sinasabi nila. Ano pong nangyari? Dahil puspos siya ng banal na spirito. Dumaan siya sa matagal na process. Pero kahit na kine-chemotherapy siya, dahil puno siya, dahil puspos siya ng Panginoon, anong nangyari? Napagtagumpayan niya lahat ng mga hirap, lahat ng pasakit ng cancer, ng sakit, lahat ng mga discouragement. Kasi minsan hindi mo pakikinggan mo ang doktor ay talagang mawawalan ka ng pag-asa. And doktor pa naman sa Austria, hindi ko alam yung doktor dito. Yung doktor sa Austria, kung ano ang nangyari, ano ang diagnosis, sasabihin direkta sa'yo.
Wala mang paligoy-ligoy. Wala mang comfort. Sabihin, diretso sa'yo. Nandyan po ba kayo? Pero pagka puno kayo, anuman mga pagsubok na harapin niyo sa buhay, mapagtatagumpayan ninyo. Dahil tutulungan kayo ng Panginoon. Ang Panginoon magbibigay sa iyo ng lakas, ng tapang. Si Sister Winnie, ano na siya, tapos na yung stage niya ng therapy niya, at ngayon cancer-free na siya. Pero hanggang ngayon, puspos pa rin siya ng Espiritu Santo. Ang naging paborito niyang kanta na I Am Overcomer. Kaya magkakaroon ng meeting ngayon, women's meeting, siyang speaker. Nandyan po ba kayo? Pero kung empty ka, dinatnan ka ng problema, naku, madi-discourage ka, mag-give up ka, at hindi mag-grow ang faith mo. Kaya kailangan palagi kang puno ng Espiritu ng Diyos. Palagi kang naka-align sa Panginoon, nakakondisyon sa Panginoon, para mapaglabanan mo ang mga pagsubok sa buhay at ang gawa ng laman. Kasi tingnan mo, nagbo-boxing sila, oh. Holy Spirit ang mananalo o yung laman? Sinong nanalo kanina? Ang Panginoon, ang Holy Spirit o yung laman? Diba? Pagkagising mo sa umaga, sabi ng Holy Spirit, o sige, mag-devotion ka na, mag-worship ka na sa akin, sabi ng Diyos. Pero sabi mo ng laman mo, inaantok pa ako, sarap matulog. Di natulog ka, no? Alas 9 na, alas 10 na. Gusto ko pa rin kumain. Di kumain ka na, no? Nabuksan mong television. Sabi ng flesh, manood ka pa ng TV. Ako manood pa ako. Yung nagsasabing, mag-worship ka na, humihina ng humihina. Hanggang hindi ka na nakapag-worship. Hello? Empty ka. Pagpasok mo sa church, nabati ka pa naman dahil sa gupit mo. Sabi ng kapatid, nagkamali siya, nagbibiro lang siya, wala siyang ibang masabi. Kapatid, buhay pa ba ang gumupit sa'yo? Dahil empty ka, hindi ka nakapagpuno sa bahay. Naku, baka itong baso nito, baka gusto mong ibalibag sa kanya. Ganun po ang laman. Alam po ninyo kung laman ang susundin natin, kahit sa church, makakapanapak tayo. Kung laman ang susundin natin. Kaya salamat sa Panginoon dahil naligtas tayo. Salamat sa Panginoon, binigyan na tayo ng Espiritu ng pagpipigil. Kasi minsan naman, nagwo-worship ng ganon. Yung katabi mo, talagang, ang worship niya talagang with full of action. Bigla niya natapakan yung paa mo, yung daliri mo pa naman. Nagwo-worship ka rin. Naku, gusto mo munang kalimutan na ikay Kristiyano. Gusto mo munang kalimutan na nasa church ka. Gusto mo munang siyang bigyan ng fivefold ministry. Di po ba? Ganyan po, kaya ang laman. Katulad yung, yung aso. Nakita yung dalawang aso na yan, yung itim at saka puti. Pinaglalaban nung kanilang amo. Alam niya kung sinong mananalo. Kung araw na ito, itim ang mananalo, alam niya. Yung araw na ito, puti ang mananalo na aso, alam niya. Bakit? Anong ginagawa niya? Tinanong siya, anong ginagawa mo? Pagka gusto ko manalo yung puti, pinakakain ko siya. Pinapaliguan ko siya. Pinapasyal ko siya. Anong ginagawa mo sa itim? Kinukulong ko siya. Ginugutom ko siya. Hindi ko siya pinaliliguan. Yung puti, anong ginagawa mo? Kinukondisyon, nagja-jogging pa siya. Okay? Nakukuha niyo po ba? Pagka yung itim, gusto mong manalo, ganun din. Yung puti, ikukulong ko siya. Hindi ko siya paliliguan. Hindi ko siya i-jogging. Hindi ko siya ipapasyal. Hindi ko siya paliliguan. Pero yung itim, paliliguan ko. I-jogging ko. Ganun din. Sa iyong sarili, meron yan dalawa. Puti at saka itim. Yung puti, yun ang espiritu mo. Yung itim, yun ang flesh mo. Yun ang laman mo. Pag ang laman mo, pinapakain mo, pinapaliguan mo, inaalagaan mo, naku, malakas yan. Sinong nangihina? Ang iyong spirito. Nangihina ayaw ng mag-church. Tinatamad. Dati, ay nandito sa harapan. Pagka mag-worship, talagang lundag-landugdag. Ngayon, nagiging empty. Pumupunta na sa gitna. Hanggang ngayon, nandun na sa likod. Hanggang ngayon, wala na. Bakit? Dahil alaman ang Diyan po ba ngayon, nag-exit na siya. Hinahanap mo na siya. Dati talagang, kung makapag-worship siya, talagang active na active. Nakita niyo po, kaya po natin tinuturo ito kasi talaga pong nangyayari ito. Kung gusto natin lumago ang ating espiritu, pakainin natin siya ng salita ng Diyos. Pakinig tayo ng salita ng Diyos, i-apply natin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo, magpapuspos tayo, mag-worship tayo. Lumalakas ang ating espiritu. Di ba kanina, lumakas ang iyong espiritu.
Tingnan mo. Pero pagdating mo sa bahay, kailangan pakainin mo ng personal mo. Bukas, pakainin mo, lalo na bukas. Pakainin mo siya bukas kasi hindi mo siya pakakainin, manghihina yan. Tapos lalakas yung laman. Malakas pa yung makamundo. Yung laman ay makamundo. Yung laman ay papunta yan sa kasalanan. So lalakas siya. Kaya nasa sa yung desisyon araw-araw kung sinong palalakasin mo. Pero pagka nag-worship ka palagi, pagka sa bukas mag-worship ka, ka, tandaan mo yung lahat, alalahanin mo, lahat ng ginawa ng Panginoon. Ano nangyari? Lumalakas ka, tumitibay ka. Nagkakaroon ka ng kaligayahan. Para ka rin nasa church. Tapos pumasok ka sa trabaho. At kahit sa trabaho mo, ganun pa rin, nakatune in ka sa Panginoon. Siya pa rin ang sinusunod mo. Ganun din, kahit sa isip, hindi ka malakas dahil nasa trabaho ka, sa isip lamang, nagpapasalamat ka sa Diyos. Pinupuri mo siya. Amen? Ano nangyari? Napupuspos ka. Tingnan mo, dumaan ang maghapon, hindi mo man namalayan. Pagod ka sa pisikal, pero maligaya ka sa loob. Amen? Masarap ang pakiramdam sa loob. Mapayapa, magaan. Hello? Ganun po yun. Kahit sa trabaho, kahit na nasan ka man naroon, gusto ng Panginoon, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Glory to God. Amen? Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay i-apply natin to sa ating buhay. Thank you, Brother Ronnie. Praise the Lord. Tapos mamaya magkaroon tayo ng short testimony din. Glory to God. So sa oras po na ito, kung hindi ka pa tinanggap ang Panginoon, itong araw na ito, tanggapin mo siya sa buhay mo. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Imbitahin mo siya sa puso mo at gawin mo siyang Panginoon tagapagligtas. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Dahil doon, mapapatawad ang lahat ng kasalanan, maliligtas ka, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, bibigyan ka niya ng kaligayahan. Tapos pangalawa, kung hindi tinanggap mo na siya, hindi ka pa nabaptize ng Holy Spirit, hindi ka pa nagkaroon ng gift ng tongue, magkaroon ka ng desire ngayon, magpabaptize ka sa Holy Spirit. Libre ito, pangako ng Ama, at sinugo ito ng Panginoong Yesus. At ang tanging nababaptize ang Panginoong Yesus. Amen? Tapos ngayon, kung ikay nabaptize na, napuspos na, ay palagi kang mapuspos. Ngayong araw, mamaya, bukas, palagi kang mapuspos. Magpapuspos ka sa Panginoong Yesus. Mag-worship ka sa Kanya. Manalangin ka. Makinig ka sa Kanyang salita. Mag-meditate ka ng Word of God. Mag-serve ka sa Panginoon. Tapos magpapuspos ka na naman. Amen? Tapos magpatotoo ka. Anong pagkakaiba ng puspos, hindi puspos? Anong pagkakaiba pagka ikaw ay nagtuloy-tuloy sa ganito? Siguradong magkakaroon ka ng patotoo. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon, sorry po. Ang hingi kong tatayo ay yung gustong maranasan yung baptism ng Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues. Sino po ang gusto sa inyo na maranasan nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na merong kasamang speaking in tongues? Gusto yung maranasan ito. Kasi every time na nababautismuhan, ang mga tao, nakakaranas sila ng kapahayagan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Tumayo po kung sinong gustong makaranas nun. Okay? Tumayo po kayo kung gusto nyo mabaptize at gusto nyo makaranas doon sa mabuhay. Ginawa namin nun, dalawa sa kapatid natin na gustong mabaptize, na baptize sila with the evidence of speaking in tongues. Ngayon, sino naman po sa inyo dito, bago lang kayo, gusto nyo naman isuko ang buhay ninyo, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pwede po ba kayong tumayo? At tanggapin si Jesus, papanalangin ko po kayo. Sino po sa inyo na gustong tumanggap kay Jesus, magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, relasyon sa Diyos, hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus? Sige po, tumayo po kayo kung nasaan kayo ngayon. Meron po ba? Okay, so meron tayong isang kapatiran doon na gustong tumanggap. So yung gustong magpabaptize, sino pong gustong magpabaptize na hindi pa kayo nag-speak in tongues? Pwedeng tumayo kayo. Gusto nyo magpabaptize sa Spirit at gusto nyo makapagsalita sa iba't ibang wika. Sige, tumayo po kayo. Nakatayo na po ba kayo? Isa? Sino po pa? Okay. So ang ibig sabihin kayo ay nabaptize na kayo ng Holy Spirit. So mamaya, yung mga nabaptize na ng Holy Spirit, mamaya magpapuspos tayo muli. Okay? Muna tayo dun sa gustong tumanggap sa Panginoon. Kapatid, pwedeng tumayo ka? Sumunod ka lang sa panalangin, diyan ka lang.
Sumunod ka lang po sa panalangin, gawin mo ito ng buong puso. Ngayon sasamahan ka namin, kami na tumanggap na sa Panginoon, bilang suporta sa iyo. Ano? Sige, manalangin tayo. Gawin natin ng buong puso ang relationship sa Panginoong Yesus. Tumawag tayo lang sa pangalang Yesus. Panginoong Yesus, ako'y makasalanan. Patay ang aking espiritu. Kaya sinusuko ko ang aking buhay sa iyo para tanggapin kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang bumuhay sa aking espiritu. Sige, panalangin po tayo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At sa oras na ito, kinikilala ko, Panginoong Yesus, na ikaw ay Diyos, na nagkatawan tao, nagpakahirap para iligtas ako. Pero nabuhay ka muli. Kaya kinikilala kita na ikaw ang aking tagapagligtas. Walang ibang daan, kundi dahil sa iyo. Ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Kaya tinatanggap kita sa aking buhay, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo, at patuloy kang kumilos sa aking buhay. Maranasan kita, makilala kita. Thank you, Father, in Jesus' name. Lord, pagpalain mo po ang aming kapatid na ipaunawa mo po sa kanya, lumago po siya sa kanyang pananampalataya. Patuloy siyang tumibay, tumatag, at matulungan namin siya. Kung paano mo kami pinalago, ganun din siya, O God. Sa mga kapatiran namin na nangangailangan ng baptism, sige, patuloy tayong manalangin. Kailangan nyo ng baptism, sige, tumayo kayo sa oras na ito, yung imbis na sa ating kapatid na isa. Okay, sige, tumayo po kayo. Kailangan nyo ng baptism sa Holy Spirit, tapos evidence ng speaking in tongues. Ganun lang po kadalito. Una, humingi tayo sa Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, ikaw pong nagbabautismo ng banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, sige, sumunod ka. Patuloy mo kaming tulungan, bautismuan, punuin ng banal na Espiritu. At magkaroon po kami ng utterance. Magkaroon po kami ng gift ng speaking in tongues para magamit namin ito sa aming personal na buhay para masangkapan kami ng kapangyarihan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap namin ang aming hiningi sa iyo. Ikaw ay tapat na Diyos, mabuting Diyos. Sige, buksan ang bibig sa oras na ito, tapos sama-sama natin, mag-pray tayo sa tongues, sama-sama. 1, 2, 3. Shabaraba Shakaramama. Sige, buksan mo ang iyong bibig. Magpuri ka sa Panginoon sa tongues, hindi sa Tagalog, hindi sa English. In the name of Jesus. Yes, God. Punuin mo kami. Puspusin mo kami. Lord, ibabad mo kami sa likido ng iyong Espiritu. In the name of Jesus, mapuspus kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Sige, sa iba naman, tumayo tayo yung gusto na nabaptize na kayo. Ngayon, gusto nyong ma-refill, mapuspos palagi ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit continually. Sige, leader ka man, member ka man, ano man ang posisyon mo, ano man ang ginagalawan mo. Sige, tumayo tayo,